Unknown aircraft, this is Philippine Navy warship FF-151. You are entering a military exclusion zone. Immediately turn west for your own safety. Isa sa good news na kinumpirma ni Secretary Gibo Teodoro sa ginawang congressional budget hearing nitong nakaraang araw, ay ang mangyayaring pag-upgrade sa mga armament sa mga existing surface combatants ng Offshore Combat Force ng Philippine Navy. Sa susunod na taon 2025, ay isasagawa na umano ang pag-upgrade ng mga armaments ng mga barkong ito, at nakahanda na umano ang budget para dito, dahil kasama na sa 75 billion pesos na allocation para sa AFP Modernization Program sa susunod na taon, ang budget dito. 7.6 billion pesos ang budget na inilaan sa upgrade program na ito ng Philippine Navy. Malinaw din na binanggit ni Congressman Arnon Panaligan na nakasulat doon sa document na kanyang binasa mula sa budget hearing presentation ng Philippine Navy, na ang dalawang Jose Rizal class ay makakabitan na ang kanyang mga fitted for but not with armaments, o ang tinatawag na FFBNW. Pinaliwanag ni Secretary Gibo Teodoro na kailangang ang mga surface combatants ng Philippine Navy ay magkaroon ng dissenting mga armaments, dahil kung wala ang mga ito, ay mananatili lamang ang mga ito, na mga hull with guns, hindi isang deterrence asset. Kaya ni-request nila sa Philippine Navy, na pag-aralan kung ano ang mga magandang capability na aangkop sa mga kasalukuyang mga floating assets, na bahagi ng kanilang offshore combat force. Sa 7.6 billion pesos na ito, ay hindi lamang ito para sa mga armaments, ayon kay Secretary Gibo, para din ito sa pag-upgrade sa connectivity ng mga assets na ito sa command and control system, para sa pag-interlink nito sa buong network of communication and connectivity ng command center ng buong hukbong sandatahan, at sa combat system ng ating mga kalyadong bansa, lalo na ang US Armed Forces. Ang Offshore Combat Force ay kasalukuyang binubuo ng 3 Jacinto-class corvette, 3 Del Pilar-class patrol ship na dating Coast Guard cutter ng US Coast Guard, 1 Conrado Yap-class corvette na dating Pohang-class ng South Korean Navy, at ang 2 Jose Rizal class na siyang pinakamoderno sa lahat ng mga barko ng Offshore Combat Force ng Philippine Navy. Ang 2 Jose Rizal class na siyang kasalukuyang flagship vessels ng Philippine Navy, na bagamat nauna na nakabit ang kanyang 2x2 anti-ship missiles noong nakaraang taon, ay wala pang mga vertical launch system para sa kanyang air defense, at wala pa rin itong close-in weapon system para sa kanyang close-range air defense, wala pa rin itong towed array sonar, at hanggang ngayon, ay hindi pa rin na-certified na capable na ito, sa Military Tactical Data Link Network, na siyang standard secured communication link ng ating kalyadong Amerika, at iba pang mga NATO member countries, ang Link 16 Tactical Data Link. Kaya ang tanong, kasama kaya ang mga Del Pilar class sa weapon upgrade program na ito sa susunod na taon? Hindi masyadong malinaw kung kasama ba talaga ang mga Del Pilar class, pati na ang mga Jacinto class, at ang BRP Conrado Yap, sa weapon upgrade program na ito sa susunod na taon. Mas nakakabuting ating titingnan ang mga magagastos sa bawat system na ilalagay, at kung saan aabot ang 7.6 billion pesos na ito, at tayo na ang mag-isip kung ano ang pwedeng mangyayaring upgrade sa mga surface combatants ng ating Offshore Combat Force. Ating munang umpisahan sa 2 Jose Rizal class, sa kanilang fitted for but not with armaments, dahil ito ang malinaw na binanggit ni Congressman Arnon Panaligan. Unahin natin ang vertical launch system na malaki ang posibilidad na ito ay katulad sa vertical launch system ng 2 Malvar class, ang Mica Vertical Launch System ng MBDA ng France. Bagamat mahirap maghanap ng eksaktong sagot kung magkano ang Mica Vertical Launch System na ito ng MBDA ng France dahil sa walang masyadong available na data at impormasyon tungkol dito, ngunit kung pagbabasehan ang Mk-41 Vertical Launch System ng Lockheed Martin, ay $30 million ang halaga ng 8 cells DLS launchers nito kung hardware lamang, at aabot sa $50 million kung ito ay isang buong system. Ngunit dahil alam nating mas mura ang Mica Vertical Launch System ng MBDA ng France, dahil sa ito ay short range lamang, kaya ito ay safe na ipagpalagay na nasa $30 million ang 8 cells nito.
Ito ay katumbas ng sa 1.7 billion pesos kung ang exchange rate ay 57. Ibig sabihin aabot sa 3.4 billion pesos ang magagastos para lamang sa short-range vertical launch system ng dalawang Jose Rizal class. Ang close-in weapon system ng mga ito, na ating ipagpalagay, na tulad ng Malvar class, ay kakabitin din ito ng Aselsan Gopdenes close-in weapon system. Nakakalungkot, na wala din tayong makitang eksaktong impormasyon kung magkano ba ang isang Aselsan Gopdenes close-in weapon system, kaya gagamitin natin ang impormasyon na galing sa nakaraang offer ng Navantia noong 2021 para sa upgrade ng dalawang Jose Rizal class, kung saan ino-offer nila ang Rheinmetall Oerlikon Millennium Gun close-in weapon system, na nagkakahalaga ng 5.2 billion pesos para sa dalawang units. At dahil sinasabing mas mura ang Aselsan Gopdenes close-in weapon system, kaysa Rheinmetall Millennium Gun ng Navantia, kaya ating ipagpalagay na 4 billion pesos na lang ang dalawang units ng Aselsan Gopdenes. May total na 7.4 billion pesos base sa ating rough estimate, kung bibili pa ng towed array sonar para sa dalawang Jose Rizal class, ay hindi na magkakasya ang 7.6 billion pesos na budget na ito, para sa 2025 Armaments Upgrade Program. Kaya naman sa ating palagay, base sa mga presyo na ating nakalap, ay maaaring close-in weapon system at vertical launch system lamang ang makabit sa dalawang Jose Rizal class. At ang tanong kung kasama ba ang pag-upgrade ng armaments ng tatlong Del Pilar class, base sa mga presyo, ay ating nakita, na walang mangyayaring weapon system upgrade at least sa susunod na taon, para sa tatlong Del Pilar class, at mas lalo na sa tatlong Jacinto class corvette. Ganun pa man, dahil sa sinasabi ng Department of National Defense, na nirequest na nila sa Philippine Navy, na gumawa ng pag-aaral kung ano ang mga maaaring upgrade program sa mga floating assets nila, na nasa ilalim ng Offshore Combat Force, at dahil alam natin na ang modernization program ay hindi matatapos sa 2025 lamang, kaya safe din na ipagpalagay, na maaaring sa susunod pagkatapos ng 2025, ay mangyayari din ang pag-upgrade sa mga weapon system ng mga barkong ito. Ang tatlong mga Del Pilar class, ay upgraded na sa pinaka-latest technology ang combat management system nito, tulad ng Malvar class at Jose Rizal class, ay may electronics countermeasures na rin ito. Meron na rin itong hull-mounted sonar para sa anti-submarine warfare, at 3D radar para sa advanced multiple target engagement. Pagdating naman sa connectivity ng mga Jose Rizal class, ay matatanda ang binanggit noon ng Hanwha ng South Korea, na compatible na umano ito sa Link 16, at ang tanging kulang na lamang umano ay ang certification mula sa Amerika. Wala pa tayong impormasyon, kung talagang kakain pa ng malaking halaga ang pagpa-certify sa compatibility nito, at kung may mga additional hardware pa ba na kailangan para dito. Ang malinaw sa ngayon, paglipas ng 5 taon, sa wakas, at least magkakaroon na rin ng dissenting air defense system ang dalawang Jose Rizal class, na matagal nang hinihintay nating mga Filipino defense enthusiasts.